Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdod. That is a threat to national security. Threat to national security. Kasi pagka ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung ng Congress is a threat to national security. Yung drug is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Kayong mga Pilipino, hanggat hindi kayo lumalaban, naghihintayan eh, naghihintayan. AFP, hinihintay kayo. Kayo, naghihintay kayo ng AFP. O ano na nangyari? Wala. At habang walang lumalabas, tumatapang itong mga nato sa gobyerno. Na pinalalabas nila na ano. Alam niyo ba, AFP, PNP, kaya ganyan yan, kaya namamayagpag yung mga gunggong na yan. Kasi alam na alam nila, kaya kayong bilhin. Alam na alam nila, professional kayo kuno. At ito yung sinabi ni former President Duterte, at kayong mga nagko-comment, AFP na lang ang, military na lang ang pag-asa. No! I beg to disagree. Hindi lang military ang pag-asa. Number one na pag-asa, taong bayan. The Dutertes want a peaceful transition. But the Marcoses will not allow it. They will use the armed forces and the PNP to suppress the people's initiative, to suppress the rights of the people. Nasa inyo yun eh. Hindi lang AFP, hindi lang military o police ang pag-asa ng taong bayan. Kayo, mga kababayan, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kayo. Kami sa FGF, hindi kami papayag na mangyari yan. Sinasabi sa inyo, kami ang insurance. FGF ang insurance. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, PNP and AFP, to rise up to the occasion, the challenges of this time. Kaming mga retirado, matatanda na kami, nirarayom na. Marami sa amin, 75 plus na. Mga senior ko no? Malapit ng amaging kami. Malapit na kaming bulati na lang katapat namin eh. 75 na pero pumapayag na magpakamatay. Hey! Para sa bansa. Ultimo yung mga MNLF, ultimo lahat ng mga armado nagsama-sama. Under FGF. Affiliated sa FGF. Bakit? Worried sila sa Pilipinas. Because this is the only country meron sila. Mahirap intindihin yun. The Philippines is the only country that we have. And we better fight for it. Kaya nga nabuong FGF eh. Kasi sa nagbabadyang hindi kami papayag na maupakan ng Pilipinas na walang kalaban-labang, kaya nabuhay ang FGF. Tapos ngayon, Lintek, papayag ang armed forces na babuyin tayo ng gusto. Ano ba klase? Sumpa-sumpa kayo. We uphold the Constitution. Tapos ngayon, sasabihin ng gobyerno, sasabihin ng Kongreso ninyo, mga sila, we demand an explanation. Ano nangyari doon sa pinagbilan ng ginto? Ano nangyari sa budget? Ano nangyari sa 125 million CCU yun? At bahala yung COA. It is a constitutional body na dapat nag-iimbestiga dyan sa Office of the President. Bakit ang Kongreso nag-iimbestiga? 2022 pa yon
na wala namang budget para nainingi ang Office of the Vice President na confidential fund. Congress yan. I-firing squad natin yung mga Tumayo kayo mga kababayan. Huwag kayo natatakot sa pananakot ng mga yan. Ginagamit yung konstitusyon natin para supilin tayo. Ang ina nyo, gusto nyo revolution talaga? Ha? Taranta. At lahat ng susunod sa akin, lahat ng susunod sa FGF, sumunod kayo. Hindi yung panay salita lang. Galit-galit. I'm worried, mga kababayan, as well as the other commanders of FGF. We are all worried for the future of this country. I know kayo mga citizens, you are worried also na ano na nangyari sa bansa natin. Pero huwag kayong magsasabi na AFP na lang, wala nang pag-asa. Iba nagsasabi na wala nang pag-asa. May pag-asa as long as there is what you call the Filipino. Ipadama ninyo sa kanila, sa AFP at saka sa PNP, lalo'y nananahimik na nandyan ang taong bayan. Na never natutulog ang taong bayan, nagmamasid lang. Let us fight corruption, let us fight all forces trying to destroy this country. Binabaliktad nila eh. Duterte pa ang nagde-destroy. Ninyong lahat. It's not Duterte destroying this country. Kaya nga, one time, big time, maglabasan kayo 29. Lumabas lahat. Pakita natin. At AFP, PNP, makita ninyo na hindi natutulog ang taong bayan. One time, big time. Tapusin natin to Bonifacio Day. Ha? Kaya kayo mga kababayan, lumabas kayo. One time, big time, 29. Pahinga kayo. Pero sa 29, hanggang 30, tapusin natin. Sandali lang. One time, big time. We have to choose the future of this country. We have to save this country. We have to do this because we are trying to save the country. We are saving the country. Tama na to. Ngayon, kung gusto nyo, kulong nyo kami. Sige, kulong nyo kami. Pero manlalabang kami. No? Lalabang kami. O, matira, matibay. Gusto nyo ganon? Matira, matibay. O matira ang tama, ang nasa tama. Mawala yung mga mali.